I'm good. I'm good that I'm back. Yes. As near as I can get to PRD, to our Tatay Digong. So, still monitoring the situation, not only back home, but also here. Attorney Delgra, how do you feel right now with the weather, current weather coming from the warm weather from the Philippines? It's a little bit uncomfortable, but it's manageable. Kung naalala natin yung rally na ginawa ng ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, sabi nila, teka lang, ituloy ninyo yung Blue Ribbon Committee and make the ICI investigation transparent. At yung titingin ko yung pananaw ng maraming tao. Tama naman eh. Ngayon, itong ICI, wala talaga akong nalalaman dyan except for 2 weeks ago. Lumabas pa mismo yung abogado ni Speaker Martin Romualdez. Pumalag si Vice President Inday Sara Duterte sa pagsuspende kay kay Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Dapat Anya, hindi ito ang unang pagkakataon na ginawa ito ng gobyerno laban sa mga kritiko. Yes. Magandang hapon muli sa ating mga kasama. Nandito na naman si Kuya Goods nagbabalik. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pasubscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update ka sa ating mga video. Suko na! Bungit-ngit. Suko na. Surrender na. Tigilan mo na mga paandar mo. Hindi mo kakayain ng mga Duterte. Ano may mga balita ngayon? Sabi rito, suko na si Bungit kay Bibi Sara. Humingi na ng tulong. Ayan na. Diba? At Attorney Delgra, nasa dahig, ICI, walang transparency at wala nakikitang ginagawa ng ICI. Puro sarsuela lang kasi nandyan. Imbitasyon ng ICI, tinanggihan ni Davao City First District Representative Pulong Duterte. Tama lang yan. Huwag mong pansinin yan na kung Pulong dahil yan ay puro panggigipit lang. Babe Sinson, ipiliwanag kung bakit nagbitiw bilang ICI Commissioner. Ano kaya ang dahilan? At anong pangalan nito? Pork Barrel King. Walang iba kundi si Charis at si Balulong. Yan yung mga balita ngayong araw at ngayong hapon. Kaya hihimay-himay natin at tatalakayin. Isa sa pinakamalaking bahagi na mala pork barrel system ng DPWH. Ibang klase sila, no? Kaya pala gustong-gustong umupo. Gumastos na napakaraming ayuda para kunin ang simpatsya ng mga congressman at ibang senador. Yan lang pala ang balak, magnanakaw sa kaban ng bayan. Mga buset! Buset Buset sinabi ko. Diba? Ano kaya balita ngayon kay Tatay Digong? Yan ang namimiss natin ngayon eh. Ngayong araw, December 4, konting kembot na lang, tapos na ho ang 2025. So, merong prediction na ang lumalabas, mas lalong gugulo at gugulo sa 2026 pagdating sa mga political issue kasi merong ayaw bumaba, merong gustong pabagsakin, merong gustong alisin dahil hindi na ho masaya ang taong bayan. Yan ang nakikita ng isang magaling na ano ba tawag doon? Psychic. So, ganoon din sa mga tarot. Sabi nila, huwag kang maniniwala dyan sa mga tarot. Tarot na yan. Hindi naman ho tayo basta-basta naman talaga. Alam nyo, meron ho kasing prueba na rin, no? Na unang ibinalita ng tarot o yung nagbabasa ng tarot at nakumpirma yung mga nangyayari ngayon. Tama sa tama, di ba? Pero bago natin simulan ito, ano ho ba ang issue ngayon? Ang issue ngayon, bakit ho nag-resign? Ang tanong na nakararami, bakit ka nag-resign? Ano dahilan? Hindi mo kinaya yung utos? O dahil nakukonsensya ka? O talagang sablay ang utos? Yun lang naman yun eh. Pero dito sa usapin ito, sa balita ni Robin, sumurrender na si Bungit at humihingi ng tulong kay Bibi Sara. Alamin natin to. Mukhang suko na si BBM sa kanyang mga problemang dinaranas. Bukas umano si Pangulong Marcos Jr. sa pakikipag-usap kay Vice President Sara alang-alang sa pagkakaisa at pambansang interes. Ito ang binigyang diin ng Malacanang sa gitna ng umiinit na tensyon sa politika.
Ayon kay PCO Acting Secretary Dave Gomez, ilang ulit nang sinabi ng Pangulo na hindi ito nagsasara ng pinto sa sinumang nais makipagdialogo, lalo na kung ang layunin ay kaayusan, katatagan at pagkakaisa ng sambayanan. Nilinaw niya na nananatiling bukas ang Pangulo kahit kay Vice President Sara bilang bahagi ng pagsusumikap na panatilihing matatag ang pamahalaan. Aniya, hindi siya sarado sa pakikipag-usap. Si Sara Duterte ay nananatiling Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas. Kailangan mong bumaw. Bungit-ngit, hindi mo kailangan magmataas. Matatapos na ang termino mo. Kilala naman tao kung sino ang susunod na presidente. Kaya kung hindi ka magpapakumbaba, lahat ng mga pinaggagawa at nagawa ng panahon nyo, sigurado yan. Pagbuka ng pakpak ng Agila ng Davao, sabit kayo lahat. Ang lapad nun. Diba? Ano ba yung nag-umpisa? Bakit kailangan nyo pa kasing pakilaman ng matanda? Yan ba ang ginawa nyong pamalit sa issue ni Bakokak? Sa issue ng kok sa Amerika? Yan ba yung katumbas nun? Kaya nagmamadali kayong makipag-usap, ha? Tama ba? Sabi ni Aling Ledesma, baka nga yan, Kuya Goods. Hindi ko lang sure, ha? Kasi biglang nawala yung issue, eh. Diba? Ang pinapalabas nila, wala daw doon sa loob ng, ano ba yung kwarto? Lumabas sa investigasyon, kasama. Ilang araw din hindi nagpakita sa media. Diba? Naalala niyo yun? Ngayon, ang kwento, meron palang kaibigan na nategay. Ayun, nawala na ng life. Hindi natin alam sino may kasalanan. Ang sabi sa autopsy, nasobrahan. Ngayon, nawala na issue. Bakit? Na-issuehan ni Tatay Digong. Ayun, si Tatay Digong, nakapokus sila, dinala sa dahig. Hanggang ngayon, hindi pa rin matapos-tapos yung issue. Bakit? Bakit? Ang tanong, bakit hindi nyo inutusan na kayo ng Supreme Court. Madaliin nyo ang pag-uwi na matanda. Ayaw nyo pa rin magsikilos. Kaya makikibalita kami. Kaya Atty. Martin Delgra, dahil siya po ay nasa Netherlands kahapon pa, December 3. So, hindi natin alam kung anong oras lumapag ang kanyang eroplano. Pero sana mabigyan tayo ng magandang ang tawag doon, update. No? Kasi nakikita nating update lagi. Andito yung mga makabilang balak. Yung black, yung mamayang black na laging bumabatikos kay Tatay Digong. Lalo na yung attorney na pangit yun, eh. Hiwalay pangipin nun. Laging nakatuon dyan. Binabantayan yung kaso ni Tatay Digong. Tuwan-tuwa sila nung hindi nabigay yung interim ni Tatay Digong. Tuwan-tuwa, pati yung mga matatandang mga mukhang nagsigawan sila. Thank you daw. Dahil hindi raw nagkaroon ng interim, mga unggoy. Babawi kami niyan. Malapit na lumabas si Tatay Digong. Iyak kayo ngayon, iyak. Iyak kayo. Maasar kayo, may stress kayo. Bakit nakalaya si Tatay Digong? Konti na lang. Kasi mamadaliin na ng Supreme Court yan. Atty. Delgra, pwede ba makibalita kung ano yung update ngayon dyan? Kasi ikaw yun nandyan ngayon sa The Hague. Attorney Delgra, welcome back to the Netherlands. Yep. How are you today? I'm good. I'm good that I'm back. Yes. As near as I can get to PRD, to our Tatay Digong. So, still monitoring the situation, not only back home, but also here. Attorney Delgra, how do you feel right now with the weather, current weather coming from the warm weather from the Philippines? It's a little bit uncomfortable, but it's manageable. Unlike the one we had before, even the month of April when I was here. So I think that time it was colder than this time. 9 degrees is manageable. How many times are you already here? In the Twice Netherlands? already. Twice. This is your twice. The second time. The second time And the only reason is because of the former Tatay president. Digong. Attorney Delgra, what's the difference between your first time and your second time visiting the former president? Actually, the first time was a little bit of mixed emotion because I didn't know what to expect. Yeah. And it was emotional trip for me.
now I've a little bit settled down, and especially what happened to the decision to deny him interim release, and that's actually the reason why I made the decision to come, and hopefully will be able to talk to you guys and at least get as close as I can. Piggybacking on that statement, sir, what's your opinion or your reaction when the appeals chamber rendered the decision rejecting the motion submitted by the defense team? Obviously, I was frustrated. I was dismayed. But I have to respect the judge's decision. They may not have appreciated the grounds for which the legal team of Mayor Rudy was able to raise before the appeals chamber. But nevertheless, well, among other things, if I may, there was a reason about his influence. And if I have to say this in a cultural sense, perhaps, among Filipinos, tayo mga Pilipino kasi, we're very close. It's family-oriented, community-oriented. And if we feel that we need to protect and support somebody, we're there to protect and support tama. somebody. And in the case of PRRD, hindi lang po daan-daan, libo-libo, Milyon. if I may say, millions perhaps Tama. supports him. Not just in the Philippines, but all across the world. All of the world. And I hope that would not be taken against him Yes. because it is not his own action. It's a collective action of Filipinos and non-Filipinos for that matter who fully support him Yeah. and the actions that he have taken while he was still in office. Exactly, sir. Yeah, yan yung kanyang saloobin. He dismay and then alam niyo discourage kasi hindi na grant yung interim. Oo. Bakit kaya? Sabi nga nakararami, ang kanilang opinion dito sa mga bagay na ito ay merong nasa likod ng malaking halaga. Sabi ni Aling Ledesma, hindi kayo makakapagsinungaling. Bakit? Oo, hindi naman lalabas ang usapin at kwento na yung ibang judges ng ICC nakarating sa hotel sa Maynila at nailabas at naibalita. Ngayon, kung itatanggi nila na meron o wala, ano ang salubin nyo? Kayo, andyan lang yung comment section. Para sa akin, ito ay merong nasa likod na maleta. Kayo, sumagot kayo dyan. Reaction nyo yan. Opinion nyo yan. Karapatan nyo yan. Kaya ayan, mag-type kayo dyan. So, dito tayo mapunta. Hindi tuloy lang natin kung gusto nyo. Ito kasi, yung naiisip ko rito, talagang sagada na yung pinagagawa na itong taga-ICC na to eh. Sagad-sagad na paggagawa, ginagalit ang mamayang Pilipino. Alam nyo, ICC, kung nasa Pilipinas lang kayo, baka basag-basag na yung mga salasalamin, mga building nyo, baka basag-basag na yan. Kasi iba ho, pasalamat kayo sa ibang bansa yan. Oo, kung dito nangyari yan at kinulong nyo, hindi nyo pinapalabas, naku, Diyos mio marimar. ICC, walang transparency. Dahil saan? Oo, hindi natin alam, walang nakikitang ginagawa ng ICC tuloy. ICI, walang transparency. Tinatago nga nila eh. Actually, meron dalawang congressman humingi ng executive, ano ba tawag doon? Yung parang executive. Dalawa sila. Pinagbigyan ng ICI. Mga, alam niyo, ito. Ewan ko. Wag na kayo dyan. Puro kayo mga sarswela. Kaya tinatawag kayo na sarswela na lang kayo eh. Kumukuha lang kayo ng pondo dyan. Pasahod kayo ng gobyerno pero hindi nyo magawa yung trabaho nyo. Tsaka wala na paniniwalaan sa inyo. Lahat palpak. So wala tayong nakikita na ginagawa ng ICI. Ngayon sabi nila gagawin daw nilang transparent. Wala. Huli na. Yan si Babe Singson sumama sa kanila. Nauna pa dyan si Mayor Magalong. Ayun, nag-aalisan din. Talagang wala, mali eh. Ako yung sinasabi, walang kapangyarihan. Hindi. Yung kapangyarihan, secondary yun. Ang importante first is transparency. Una sa lahat, wala akong alam sa ICI.
dahil wala akong nalalaman na ginagawa ng ICI. Kung hindi, kung ano lang resulta nung ginawa lang investigasyon. Pero the investigation itself, wala akong alam. Dahil in the first place, yan ang reklamo ng maraming tao. Walang transparency. Unfortunately, yung ating Senate Blue Ribbon Committee hindi din nagtuloy-tuloy sa kanilang investigasyon. Yun ang reklamo from day one. Na kung naalala natin yung rally na ginawa ng ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, sabi nila, teka lang, ituloy ninyo yung Blue Ribbon Committee and make the ICI investigation transparent. At yung titingin ko yung pananaw ng maraming tao. Tama naman eh. Ngayon, itong ICI, wala talaga akong nalalaman dyan except for 2 weeks ago. Lumabas pa mismo yung abogado ni Speaker Martin Romualdez. Ang sinabi niya na gumawa na ng report ang ICI, ni-refer na sa ombudsman at wala silang kaso at wala silang liability whatsoever in the flood control scandal. Tapos, ang narinig ko na lang, may referral na nagagawin tungkol dito, may referral na nagagawin tungkol dyan. So, wala tayong nakikita na ginagawa ng ICI. Ngayon, sabi nila, gagawin daw nilang transparent. Eh, tingin ko, huli na. O, yan, si Babe Singson, sumama sa kanila. Nauna pa dyan si Mayor Magalong. Ayun, nag-aalisan din. Eh, talagang wala, mali eh. Ako yung sinasabi, walang kapangyarihan. Hindi. Yung kapangyarihan, secondary yun. Ang importante first is transparency. Dahil hindi natin makita yung poder o kapangyarihan ng ICI until nakikita natin yung actual na nagiging hearing nila. Sino bang pinapatawag nila? Paano tinatanong ang tao? Anong kapangyarihan nilang kunin ang dokumento? Anong kapangyarihan nila na ensure na dumating ang tao doon? Eh, hindi naman natin nakita yung mga bagay na yun from day one. Kasi nga, tinatago nila, Congressman. Mike Defensor. Ayaw nila na malaman ng tao na meron silang pinagtatakpan at meron silang pinoprotektahan. Isa na lang dyan si Balulong, di ba? Ano nangyari? Wala. Nalaman nyo na, i-recommenda at wala namang kaso. So ngayon, eto, meron silang pasiklab, ba? Yung Davao, paimbestigahan na naman. Tumigil nga kayo. Yung mga congressman nga na taga-Pasig at hindi nyo nga pinaharap eh. 'Di ba? Executive pa. Kailangan nyo kailangan daw nakatago at hindi expose sa taong bayan. Tapos si Kong Pulong papatawag nyo, bakit? Iimbestigahan nyo, bakit? Manahimik kayo. 'Di ba? Imbitasyon ng ICI tinanggihan ni Davao City First District Representative Pulong. Dapat lang. Paano atin? Si Congressman Pulong, sige nga, ipaliwanag nyo sa akin. Kung yung mga pinatawag nyo dyan, hindi man lang din humarap sa investigasyon. Humarap man, pero tinago nyo sa media. Pero ang lakas ng loob nyo, sasabihin nyo, ila-livestream nyo. Wow! Kwento niya sa unggong niya, unggoy, baka magkaigihan kayo. Pero kung sasabihin niyo sa taong bayan, kayo ay for transparency, nako. Baka naghihintay lang kayo dyan ng ayuda at sahod. Pasok. Tinanggihan ni Davao City Representative Paulo Duterte ang imbitasyon ng Independent Commission for Infrastructure o ICI para humarap sa investigasyon sa umano'y anomalya sa flood control projects at iginiit na walang kapangyarihan ng komisyon na ipatawag ang isang mambabatas. Sa kanyang liham kay ICI Chair Andres Reyes Jr., sinabi niyang bahagi ng executive branch ang ICI kaya't hindi nito maaaring atasan ang Kongreso. Binatikos din niya ang malabo at walang basehang imbitasyon sa kanya ng komisyon. Giit pa ni Pulong, dapat imbestigahan ng ICI si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ang kanyang pamilya at si dating Speaker Martin Romualdez batay sa mga alegasyon ni dating Congressman Zaldico kaugnay ng flood control projects mula 2022 hanggang 2025. Tinawag din ito na political propaganda at harassment ang ICI na anya ginagamit umano ng Marcos administration para ilihis ang issue at pahinain ang kanilang pamilya bago ang 2028 elections. Hindi pa naglalabas ng tugon ang komisyon hinggil sa mga pahayag ni Congressman Duterte. Totoo lahat ng sinasabi niya ni Congressman. Ni Kong Pulong. Gumagawa talaga ng paraan para pahinain ang administrasyong Duterte o ang kampo ng mga Duterte. Pero kahit ano pang gawin nyo, mga unggoy kayo,
hindi kayo aabante. Ha? Kahit sinong Duterte ang kalabanin nyo, walang tatalo sa Duterte. Gusto nyo ng prueba? Nagyabang-yabangan yung kalaban ni Kong Pulong sa Davao, di ba? Nagpakawala pa sila ng 50 pesos, 100 piso, maraming mga sobre. Anong nangyari? Basahan kayo ngayon. Iba ang nagagawa ng tunay na tao sa mga nagpapanggap lang. O kilala nyo yung nakalaban ni Kong Pulong at kilala nyo yung nakalaban ni Tatay Digong sa pagka-mayor. Yung magkapatid. Ano ka ngayon? Basahan kayo ngayon. Di ba? Ang lakas manira yung mga troll nila eh. Di ba? Oo, lalampasa daw ang mga Duterte sa Davao. Ngayon, ano nangyari? Sikat yan ba? Di ba? Laglag ang inyong mga tuka. Hindi kayo mananalo. Ipasok pa natin, bakit ipinaliwanag ni Manong Babe Singson ang kanyang pagbibitiw? Ano ang kanyang pahayag dito? Meron ba siyang saloobin? Hinanakit? Oo. Ano kanya ang totoong saloobin dito? Sana merong mabanggit dito. Kung wala, ang palagay lang natin dito, maaring hindi niya kayang gawin yung inuutos sa kanya. Ganun lang yun Simplehan lang yun. Ipinaliwanag ni Singson kung bakit siya nagbitiw sa pwesto. Yan Rin ng Kongreso na ipasa na ang panukalang batas na magpapalakas pa sa Independent Commission for Infrastructure bago nga matapos ang taon. At para sa update, live mula sa Taguig, si Gerard de la Peña. Gerard, ano bang mga sinabi ni Singson? Kakatapos nga lang ng isang press conference kung saan mismong si Commissioner Rogelio Singson ang umupo para nga raw bigyan na ng linaw itong mga usap-usapan kaugnay doon sa kanyang pagbibitiw. Sinabi niya kanina para daw wala na talagang spekulasyon, talagang health reason yung ginawa niyang dahilan para sa kanyang pagbibitiw dahil sinasabi nga niya kanina nakadevelop siya ng high blood pressure, high cholesterol at nakailang ulit na rin siyang labas-masok ng ospital dahil nga raw sa tindi ng trabaho dito sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. At nilinaw din niya na noong siya ay naimbitahang sumali dito sa komisyon noong Setyembre, sinabi niya talagang 3 months lamang yung kanyang trabaho dito. Sa kanyang pag-alis dito, sinasabi niya na wala naman daw siyang parang pending na trabaho, nagawa niya lahat ng kanyang gusto. Pero sana raw, yung papalit sa kanya dito ay abogado. Kasi ang isa ring naging problema kung bakit talagang pressured siya doon sa kanyang trabaho dito sa ICI, ang daming mga batas na kailangan pag-aralan kaugnay sa pag-iimbestiga at pag-refer ng mga kaso doon sa mga sangkot nga dito sa flood control scandal. So dapat nga raw ang papalit sa kanya ay abogado para hindi na nanghuhula o mag-aaral pa kung ano yung mga dapat gawin dito sa komisyon. Kanina binigyang linaw din niya yung umanong ipag-uusap nila ni Congressman Erice, At sinasabi niya kanina, Nikki, na hindi sila magka-text, kundi nagkita talaga sila. At noon pa nga lang daw parang nagbigay na nga siya ng pahayag na eventually magre-resign siya dahil 3 months nga lang naman daw talaga ang commitment niya dito sa ICI. Pero hindi naman daw totoong sinabi niya na parang dying na itong ICI dahil mawawala na siya. At kanina ay may mga rekomendasyon siyang sinabi katulad na nga lang nitong pasa ng batas para mas mabigyan ng kapangyarihan itong ICI. Ang problema raw kasi sa ICI na bubunton yung sisi ng publiko kung bakit wala pa napapakulong o wala pa nakakasuhan. Ang problema kasi dito ay wala raw talagang kapangyarihan na ganun ang ICI. More like sila ay parte ng legal process, sila ay tumutulong dun sa pag-iimbestiga at hanggang dun pa lamang talaga yung kaya nilang gawin. Kaya naintindihan din niya talaga yung frustration ng mga tao. At isa rin pala wala rin palang saysay ang ICI na yan. Nilihis lang talaga ang usapin. Kung wala naman pala kakayahan magpakulong, anong gagawin niyo pa dyan? Nasasayang lang ho yung pondo ng bayan. Milyon-milyon ang inuubos para sa investigasyon nyo kuno. Pero ang linaw-linaw sa investigasyon ng Blue Ribbon ni Senador Marcoleta, kilalang-kilala ang mastermind at big fish, pero inagaw nyo. Sino nag-utos niyan? Di si Pangulong Bangungot. Di ba? Si Bungit-ngit. Inagaw siya nag-insist nito, siya nag-initiate nitong ICI na to, Independent Commission for Infrastructure
Nangyari. Inamin na rito. Sarsuela lang lahat. Di ba? Wala naman palang kakayahan na magpakulong. Tapos ang boses ng mama, yung namumuno, bilang na raw yung mga oras, may makukulong na raw. Nak ng bugyo. Pagbabayaran daw. Wala nga sinabi dito kung kailangan walang may turo, Hi, Diyos mio, Pilipinas. Kailan ka kikilos? Kailan ka babangon? Babangon ka pa ba? May nababalita pa dito. Anak ng bugyo. Magtsuhin. Bahala na kayo. Kayo makaintindi niyan, ha? Ano ba meron dito? Pasok mo, Ate Kosim. Na Pork Barrel King. Naku. Sina Ilocos Norte First District Nako. Sandro Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez sa isang ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism. Ayon sa Malacanang, bukas naman ang First Family sa anumang lifestyle check. Nagbabalik si Maricel Halili. Wala mong pinagbabawas. Ayan na naman tayo. Diyos mio, Marimar. Wag na natin ituloy. Alam niyo naman kung ano sasabihin yan eh. Di ba? Lifestyle check. Mali-maleta na ho ang usapin, ha? Lifestyle check pa? Wag na natin siyang intindihin. Sipin na lang natin yung mga ginawa nila sa Kabanang Bayan. Kasi kung iisipin nyo, na alam mo, magsasalita lang yun pagtatanggol eh. Kahit hindi sinabi nung namumuno, sasabihin niya. Kasi pasahod siya. Yun talaga naging trabaho niya. Kaya marami nagsasabi, siya ay isang attack. Okay na dumagdagdag nun, ha. Hinihintay pa natin yung ano eh. Nasasabik tayo dun sa part 8 video ni Congressman Saldico. Yun ang inaasahan ng taong bayan. Nasa na kaya yun? At meron ho ngayon, abangan natin. Wala pa to mamaya. Merong sasabihin ata si Kong Kiko Barsaga. Mukhang meron siyang mensahe na dapat nyo malaman. Mukhang matindi ito. Mukhang magsasalita na. Total, ano naman siya, suspendido siya ng 60 days. Magsasalita na siguro ang makisig at magaling na congressman ng Cavite. Ano ba sabi ni... Sino ba nagsabi nun? Si Atty. Respicio. Yung kaninang umaga nating video. Si Congressman Barsaga ay binoto yan ng mga constituent niya. Kung ayaw sa kanya ng constituent niya, sila lang makakapag-decide at makakapagpatanggal kay Barsaga. Pero itong mga nagmamagalingan dyan sa Kamara, hindi nyo dapat pinakailaman yan. Isipin nyo trending na trending ngayon yung usapin kay Season. Bakit? Naku po, ano kaya talaga ang behind? Ayaw na ba talagang na sundin yung utos? Kayo, sa palagay nyo, ano sa palagay nyo? Ano epekto ng pagre-resign? Para saan? Para pahabain ang usapan, ganun ba yun? Hindi ko lang sure Kayo, kung kayo ang tatanungin ko, ano yung usapin sa mga ganyan? Kasi andun na ICI, Infrastructure Commission, investigasyon. Wala naman palang mapapakulong. Pero may pinakasuhan sila. Yung ibang usapin. Sila Ramon Revilla. Na-recommend ang pakasuhan. Pero yung The Big Fish, wala man lang. Siya nga pala, malapit na ang Pasko huwag kayong maniniwala doon sa kwento na 500 pesos okay na pang Noche Buena. Ma'am, DTI. Alam nyo, nakakahiya kayo. Imbis na makatulong kayo sa Pilipino, sa sambayan ng Pilipino, ginagawa nyong ang taong bayan. Ginagawa nyong eng-eng at anga. Bakit? Sasabihin mo, ang dami nag-trending ang 500 pesos eh. Yung 500 pesos na yan, kulang pa ho yan. Kulang yan. Ang ideal na budget pang Pasko, kung talagang papalarin ng tao, ideal na Noche Buena, 5,000. Tama, di ba? Kasi kailangan mong kahit papano, maging masaya ka sa araw ng Pasko. Pero sasabihin mo, maganda ka, ito 500. Wow. Ismiyo Marimar, kwentuhan na lang tayo. Baka hindi pa makalasing yung 500 nyo. I-advance Merry Christmas ko na kayo, ha?
Oo. Oo, kayo ay binabati ko ng advance Merry Christmas and Happy New Year. Yun. Kahit saan man kayo bansa, isa lang ang ano natin, wish, maging maganda at maayos ang inyong Pasko. Bibi Sara Duterte nagsalita na matapos tawag na, masuspinde si Kiko Meow Meow Congressman Barsaga. Pumalag si Vice President Inday Sara Duterte sa pagsuspindi kay Vice or kay Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Dapat lang. Anya, hindi ito ang unang pagkakataon na ginawa ito ng gobyerno laban sa mga kritiko. Yo. Bilang nasaksihan na pagdukot sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na matinding kritiko ng Administrasyong Marcos. Narito ang balita ni Jason Rubrico. Sinuspinde ng 60 araw si Representative Kiko Barzaga dahil sa umano'y unethical behavior kasunod ng sunod-sunod na kritisismo laban sa gobyerno sa pamamagitan ng social media post. Tinawag ni Vice President Sara Duterte ang hakbang na ito bilang bahagi ng serye ng pagsupil sa mga tinig na nagsasabi ng anyay uncomfortable truths. Ayon kay Duterte, hindi ito ang unang pagkakataon na naparusahan ang mga kritiko ng pamahalaan. Aniya, sa loob lamang ng wala pang isang taon, nasaksihan ng bansa ang pagdukot sa isang dating pangulo at ang pagsasampa ng kasong inciting to sedition laban sa ilang individual, kabilang siya dahil sa kanilang pagtutol sa mga nasa kapangyarihan. Giit ni Duterte, sa isang bansang ipinagmamalaki ang demokrasya, hindi dapat ituring na banta ang pagtutol. Dagdag pa ng pangalawang pangulo, ang karapatan sa malayang pamamahayag ay hindi pribilehiyo ng nakatataas kundi batayang karapatan na ginagarantiya at pinoprotektahan ng konstitusyon. Yun ang nasa saad sa batas. Pero wala ginigipit nila Pag alam nilang sila ay medyo na aapi kunwari at nasasaring yung mga balat sibuyas, kaya na ginagawa nila. Kaya pumalag na rin ito si Bibi Sara. Kaya kung umabot ka sa video natin ito, advance Merry Christmas and Happy New Year. Oo, hanggang sa muli, like and share. Bye-bye.